Dinadagsa kapag Chinese New Year, lalo na ng mga mahilig sa food trip. Ganyan po ang naiisip natin kapag sinabing Binondo. Pero alam nyo ba na sa Binondo naganap ang mga unang kabanata ng Noli Me Tangere ni Gat Jose Rizal? Alam mo now sa pagsaksi ni Darlene Cat. Isa sa mga pinakamatandang Chinatown sa buong mundo ang Binondo. Kahit pa nga mag-throwback hanggang sa panahon ng pambansang bayaning si Jose Rizal, makikitang noon pa man buhay na buhay ito. Sentro ng komersyo at tagpuan ng iba't ibang lahi at kultura. Binura na ng panahon ng ilang lugar dito. Pero habang buhay nang nakatala ang ilan sa mga akda ni Rizal na Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Ayon sa mga historiador, hindi lang si Rizal ang namalagi sa Binondo kundi ang bida sa kanyang mga obra, si Crisostomo Ibarra. Ilang hakbang mula Binondo Church at katabilang ng Plaza San Lorenzo Ruiz ang Juan Luna Street o Kalye Anluwague noong panahon ni Rizal. Nandito raw noon ang bahay na inspirasyon para sa bahay ni Kapitan Tiago o bahay rin ng minamahal ni Ibarra na si Maria Clara. Okay, so nandito tayo ngayon sa Juan Luna Street, dati itong tinatawag na Kalye Anluwague. At makikita natin itong napakataas na gusaling ito. Yan yung dating, o yan yung site ng bahay ni Balbino Mauricio, na naging bahay ni Telesforo Tridian, na sinasabing inspirasyon ng bahay ni Kapitan Tiago sa Noli Me Tangere. So, ma-imagine natin, no, dito nangyari yung usapin ng tinola at yung mga iba pang konfrontasyon. Diyan na din nangyari yung pagkikita ni Ibarra at saka ni Maria Clara. Isinabuhay din ang ilang eksena sa historical portal fantasy series na Maria Clara at Ibarra. Napansin ko lamang na ang kaunlaran o ang kahirapan ng mamamayan sa isang bayan ay katimbang lamang po sa kalayaan nito. O di kaya ay ang kawalan nito. At yan lang ang iyong natatandaan sa tagal mo ron? Sa isang azotea rin ng bahay na ito, nangyari ang muling pagkikita at suyuan ng magkasintahan. Parati ka nasa isipan ko, mahal ko. Mga historians na yung mga nag-interpret nung mga clues na nilagay ni Rizal sa Noli Me Tangere. Yung mga description ng loob ng bahay, nagmamatch sa illustration ng bahay ni Balbino Mauricio na natampok sa isang letras y figuras, mga 1870s earlier. Isa siyang mayaman na negosyante. So itong bahay ni Balbino Mauricio, binenta niya kay Telesforo Tridian kasi nasangkot si Mauricio sa Cavite Mutiny at kailangan niyang tumakas mula sa pagkakakulong ng mga Espanyol. Pero gaya ng maraming gusali sa Binondo at buong Maynila noon, hindi nakaligtas ang bahay sa pambobomba at pagkasira noong ikalawang digmaang pandaigdig. Sa Noli, ang bahay ni Kapitan Tiago ay tanaw mula sa tinuluyan ni Ibarra, isang hotel na halaw sa totoong buhay. Nakita natin sa likod yung Plaza del Conde at doon sa pinakang likod-likod pa, yung dalawang building na gray or blue at saka pink, yan yung dating Fonda Francesca de Lalaari. French-style hotel dito noon na pag-aari ng Pilipinong si Ramon Reyes Lala. Pero yung struktura, bahay na bato pa rin. Bato sa ilalim, sa ibabaw kahoy na may mga bintanang kapis. So the services probably are French style, pero yung gusali at yung mga taong nagpapatakbo, yung mga nagsaserve sa mga bisita, mga Pilipino. Ang dating hotel nasa tabi ng Estero de Binondo, isang sanga ng Ilog Pasig. So makikita natin sa magkabilang bahagi nitong tulay yung Estero de Binondo. So nung panahon ni Rizal, itong Estero de Binondo, daanan siya ng mga tao, daanan siya ng mga produkto, isinasakay sa mga kasko, sa mga bangka, bago dalhin sa iba't ibang bahagi ng Luzon sa pamamagitan ng Ilog Pasig. Tinatawag na wawang binundok ng ilan at gaya ng lahat ng ilog sa Maynila ay gumaganap sa katungkulang paliguan, tapunan ng dumi, labahan, palaisdaan, daanan ng mga sasakyan at tawiran, at salukan ng inumin. Ang mga gusali at kalsada ng Binondo ng panahon ni Rizal, binago na ng pag-usad ng panahon. May dinurog ng digmaan pero may mga nakatayo pa matapos ang mahigit isang siglo.
Isa rito ang simbahan ng Binondo at ang isa pa ay ang lumang gusaling ito sa estero. Ang kasaysayan sa likod niyan, alamin sa pagpapatuloy ng aming kwento. Ako si Darlene Kai, ang inyong saksi